So hi at welcome muli dito sa ating channel. It's been a while na nagkaroon tayo ng webcomic at eto na nga mga tol lang chapter 146. So syempre gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Magwa 100k na nga tayo at hopefully ay ma-achieve nga natin yan bago matapos ang taong ito. Bali sa last chapter talagang tumitindi nga ang mga pangyayari dahil sa talagang sunod-sunod nga yung mga ginawang pag-atake ng mga robot sa iba't ibang mga city. Patuloy naman ang ginagawang paglaban ng mga Neo Heroes pero talagang napakarami nga ng mga ito. At kahit nga si Blue ang anak ni Blast talagang hindi makapaniwala sa mga nangyayari dahil sa talagang wala na nga silang magawa sa tindi ng pinsala sa mundo. At sa huli pinakita nga ang pagdating ni Genos dyan sa laboratorio ni Metal Knight. Bale yan na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 146 ng One Punch Man. Ipinapakita nga rito si Drive Knight kung saan nakita niya ang pagdating ng mga bagong mga robot at nakakalipad nga ang mga ito. Nasabi niya nga dyan na yan nga raw ang mga high-end units at sigurado nga raw siyang magpapakita ang mga ito. So talagang napakaraming ang alam ni Drive Knight patungkol sa mga robots na yan. Kilalang kilala niya nga ang mga ito kaya talagang parang inamin niya na rin na siya nga talaga yung traitor. At mukhang talagang gusto niya nga lang paglabanin si Genos at si Metal Knight. So dito pinapakita nga close up ang mga high-end robots. Wala nga silang mga paa kaya basically hindi nga sila nakakalakad at nakakalipad lamang. At yung mga kamay nga nila talagang napakaraming butas at AOE nga yung nagagawa nilang pag-atake. Ipinapakita nga yan dito at talagang kung saan-saan nga napupunta yung mga laser beam nila. Nabigla nga rito si Axel, nagawa niya namang makailag pero tinamaan nga yung mga kagrupo niya. Okay naman sila pero masama nga raw ito dahil sa mukhang napakalakas nga raw ng mga bagong robots na yan. Inis na inis nga dyan yung si Axel, magpapatuloy nga lang daw siyang lumaban at mula nga dyan tumalon nga siya mula sa building at nagawa niya nga mahati ang isang robot. Ipinakita nga rin si Wibigasa kung saan nagawa niya nga rin pabagsakin ang isa sa mga high-end robots pero talagang pinagpapawisan na nga siya dyan. At eto namang grupo ni Raiden ginamit nga ang kanilang wind pressure waves at talagang epektibo nga raw ito laban sa mga robot na yan. Si Blue naman ginamit nga ang attacking piece cannon, napakatindi nga niyan. Wasak nga ang building at talagang napakaraming mga robots nga ang tinamaan niya sa isang atake lamang na yan. Tinatawagan na nga siya dyan dahil sa masyado na raw tumitindi ang pakikipaglaban niyang si Blue at bumalik na nga raw kaagad ito sa headquarters. Hindi ba raw ito nakakarinig dahil sa kailangan nga raw nitong isave yung enerhiya niya para sa greatest enemy. Dahil ang concern nga raw ni Mr. Passy maaaring may hidden weapons pa ang mga kalaban nila. Sagot naman ni Blue, ano ba raw ang sinasabi sa kanya dahil sa pagbumalik nga raw siya ngayon mawawalan nga raw ng silbi yung nakuha niyang kapangyarihan. At makikita nga natin dyan na parang mechanical na nga rin yung mata ni Blue. So tingin ko nga siguradong tama yung hinala ni Mr. Passy dahil sa siguradong meron ngang tinatagong mas matinding robots ang organization at maaaring army nga lang nila ang mga naunang robots na umatake. Ayaw nga mag-retreat ni Blue kaya maaaring maubusan nga sila ng enerhiya at maaaring matalo pag lumabas yung mas malalakas na kalaban. Ipinapakita nga rin si Shiryu, sinasabi ng mga tauhan niya na talagang wala nga raw silang magawa sa mga bagong kalaban. Talagang completely overwhelmed nga raw sila dahil sa nakakalipad ang mga ito at mga long range pa. At dahil nga dyan tumalon nga ng napakataas si Shiryu, ginamit ang kanyang Void Flying Dragon Fist at talagang wasak nga sa kanyang isang robot. At nasabi nga dyan ni Shiryu na kung ganyan nga raw ang level ng mga ito, kahit na nga talagang napakarami nila talagang pwede pa nga rin nilang talunin ng mga ito. Pero talagang meron nga raw bumabagabag sa kanya. At kasunod nga dyan pinapakita ang Hero Association at talagang napakarami pa nga rin mga robots ang sumusugod dyan sa headquarters. Sinasabi nga dyan na meron nga raw network delay pero nakapagpadala nga raw ng mensahe si Shiryu, ang isa sa mga commanding officer ng Neo Heroes. Sinabi nga raw sa mensahe na wala na nga raw sa capabilities ng Hero Association ang sitwasyon kaya wag na nga raw ma-involve pa ang mga ito at ang Neo Heroes na nga lang daw yung bahala. At sinabi nga rin na especially ilak daw ang A-class hero na si Suiko dahil sa napaka-reckless nga raw nito. So sa mga nakakalimot nga etong si Suiko siyang babaeng kapatid ni Shiryu at dito sa webcomic isa na nga siyang A-class hero. Sagot naman ng isang heroes kahit na nga raw ganun talagang wala nga raw silang magagawa dahil sa talagang napapalibutan sila at wala din naman daw ang mga Neo Heroes para tulungan sila dyan. Hindi nga raw talagang makakapunta ang mga ito dahil sa nakapalibot ang mga kalaban kaya talagang parang daga nga raw silang nakakulong. Nasa ilang kilometro nga raw yung radius ng mga kalaban nila kaya siguradong hindi nga raw sila makakalabas dyan. Sa isip naman dito ni Suiko hindi pa rin daw talaga naiintindihan ng kapatid niya. Bigla na nga lang daw itong umakto na talagang parang
isang hero at nakakatandang kapatid sa kanya. Inanalyze nga raw nito yung gera na talagang parang alam niya yung sitwasyon at nagpadala pa ng mensahe para sa kanya, kaya talagang ina-underestimate nga raw siya ng kapatid niya. Siguradong patuloy nga raw ang paninipa ngayon ni Shiryu sa mga kalaban sa battlefield, pero kung sa tingin pa rin ba raw nito siya yung pinakamalakas, talagang nagkakamali nga raw si Shiryu. Ang Hero Association nga raw merong ultra extraordinary hero sa ranggo nito at pinapakita nga dyan ang pinakamalakas na kalbo. So basically, kahit nga alam natin na talagang naging napakalakas nga ng mga Neo Heroes dahil sa mga gamit nila, para sa akin masasabi ko nga na wala pa nga rin sila sa level ng mga top S class hero. At yun nga, merong ultra extraordinaryong kalbo na talagang hindi nga nila mahihigitan. So dagdag pa nga ni Suiko, maaaring hindi pa nga rin daw naiintindihan ng kapatid niya yung takot sa maaaring pagpapakita ng isang disaster level dragon mula sa mga kalaban. Kaya yung talagang tunay na panganib daw talagang wala pa rin. So kaya ayun, siguradong merong pangang lalabas na mas napakalakas na kalaban mula sa organization. Siguradong dun nga matatalo ang mga Neo Heroes at maaaring ang kaya lamang makapagligtas sa kanila ang mga top S class heroes. At syempre kasama nga aro ng pinakamalakas na kalbo. So ipinapakita naman dito ang dalawang agent at tinanong nga ng isa kung ano na ba raw ang nangyari sa defense system. Sagot nga sa kanya talagang outnumber sila at 80% ng defense system natalo na. Sinabi naman ni Suiko na babawiin niya nga raw yung sinabi niya dahil sa mukhang mas nasa panganib nga raw sila. So dito pinapakita naman si Garo kung saan nagtatrabaho na nga siya bilang isang construction worker. Humanga nga sa kanya mga kasama niyang yan dahil sa winasak niya nga raw ang napakaraming mga robots gamit lamang yung hawak niyang bakal. Pero talagang wasak nga raw yung construction plan nila. Ramdam naman dito ni Garo na meron ngang paparating na mga bagong kalaban. Naisip niya nga na talagang napakababagal daw ng mga heroes. At kahit na nga raw marami ang mga ito, mukhang kinukulang pa. Pero mula nga dyan sa likod niya, may isang kakaibang robot ang nagpakita. Wala nga siyang kamay at lumulutang at nakapaligid nga sa kanya ang napakaraming mga espada. Sinabi nga ng robot na kill list number 4 at yan nga raw si former hero hunter Garo. Nagpakilala nga ang robot, isa nga siyang machine gun na ang pangalan ay Magnisausa. Gagamitin niya nga raw ang bangkay niyang si Garo. Sorry raw sa pang-aabala sa trabaho nito pero kukunin niya nga raw yung si Garo. Pero kasunod nga niya na ayan na nga. Baga! Isang suntok nga lang ni Garo sa machine gun, talagang wasak nga ito. Galit na galit nga siya dyan dahil sa kahit na nga raw anong gawin niya, talagang merong humahad lang sa kanya. At gusto niya nga raw ipakita na talagang napakadali raw ng mundong ito kung lahat nare-resolba sa pakikipaglaban. Pero ang mga kalaban nga raw nilang yan, talagang hindi man lang dumudugo at hindi nakakaramdam ng sakit. Nagpatuloy nga lang siya dyan sa pagtatrabaho at ano na ba raw ang nangyayari dahil sa mukhang magtatapos na nga raw ang society. At sigaw nga sa kanya dyan ang amo niya, wala na nga raw trabaho ngayon at pupunta na sila ng shelter. Dito naman pinapakita nga ang magkasamang bata at lola. Sinasabi nga ng bata na magmadali ang lola niyang yan, pero talagang hindi na nga raw kaya ng likod at tuhod ng matanda ang magmadali. Sabi naman ng bata, pag nasa peligro nga raw sila, talagang kailangan nilang ibigay ang lahat at napakalapit na nga raw nila sa shelter. Pero sabi nga ng lola, kung sakali nga raw na may magpakitang nakakatakot, tumakbo na nga lang daw ang bata at iwan na siya. Sagot naman ng bata, hindi nga raw siya tatakbo at bakit nga raw wala man lang daw tulong ang dumarating sa kanila. Nasaan ba raw ang mga S-class heroes pati na nga rin daw ang mga Neo Heroes? At ano raw ang gagawin nila kung sakaling pati yung shelter atakihin ng kalaban? Sabi naman ng lola, siguradong magpapakita raw ang mga heroes kaya magiging okay nga raw ang lahat. Sabi naman ng bata, habang hawak niya ang laruan niya, kung si Stag Beetle nga raw siguradong darating at tutulungan ng umiiyak na bata. Pero mula nga dyan, nandyan na nga ang napakaraming mga robots. Sinabi na nga lang na matanda sa batang si Pucha na tumakbo na nga raw ito. Pero talagang ayaw ngang umalis ng bata, hindi nga raw siya tatakbo at sasamahan niya nga raw ang lola niya. At mula nga dyan, pinapakitang talagang nanginginig siya habang hawak niya ang laruan na Stag Beetle. At parang nagkaroon nga dyan ng magic dahil sa biglangang lumitaw ang Stag Beetle man na parehong pareho sa laruan
ng bata. At sa isang saglit talagang tinapos nga nito ang napakaraming mga robots. Naiyak nga dyan yung si Puchan dahil sa totoo raw pala yung si Stag Beetleman. Lahat daw pala ng mga larawan sa Hero Book totoo at lahat nga raw sila mga tunay na heroes. At sagot nga dyan ni Beetleman yung bata nga raw ang tunay na hero. At kung gusto nga raw mamit ng bata yung mga totoo, kailangan niya nga rin daw maging totoo at kailangan nga raw nitong maging malakas. Sagot nga ni Puchan, gagawin niya nga raw yun. At mula nga dyan, nagpunta na nga ang maglola sa shelter. At ipinapakita nga rito na mayroong kakaibang aura etong si Stag Beetleman. So bagong hero nga na nakilala natin itong si Beetleman. At sinabi nga mismo ng bata na kasama nga raw ito sa mga picture na nasa Hero Book. Pero kapansin-pansin nga sa itsura niya na parang isa nga siyang monster. Kaya titingnan nga natin kung ano magiging role na itong si Beetleman sa mga susunod. Dito naman sa last part pinapakita ang mga Bubbly Boys at parte na nga rin sila ng Neo Heroes. Iniwan nga raw ni Webigasa ang team at nagsulo, kaya perpektong timing na nga raw ito para sa kanila para maging mga bagong superstar. Si Amay Mas nga raw maaaring bumalik pa para sa kanyang fake hero activities. At pag nahuli nga raw nila ito siguradong death penalty. Maaaring magbago nga lang daw ito ng anyo at makabalik, pero sila nga raw ng mga Neo Bubbly Boys ang idols ng new era. At talagang hahantingin nga raw nila ang mimicry monster na si Amay Mas. At bale ayan na nga yung last panel ng chapter na to. Napakaraming ang nangyari at i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo. So syempre maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!